Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila isa na namang baho ang pilit umaalingasaw. Hindi pa natatapos ang taon. Pangulong Bongbong Marcos umami na sa publiko. Pondo ng Quick Response Fund na ubos na. Kaya taong bayan hindi napigilang mag-react at ikumpara ito sa dating administrasyong Duterte. Tiyak nga raw na madaling maubos ang pondo ng bayan dahil sa kabibigay ng ayuda na di umano'y ginagamit lang sa pamumulitika. Totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-viral sa mundo ng social media nang umami na mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ubos na ang pondo ng Quick Response at ito ay dahil daw sa nagdaang sunod-sunod na bagyo at kalamidad sa bansa. Ayon pa mismo sa SMNI, pondo ng pamahalaan para sa Quick Response na ubos na dahil sa sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang Quick Response Fund natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya't ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit at malagyan na naman natin ng laman ang QRF natin sa inyong mga pangangailangan. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito, hindi napigilan ng sikat na commentator na si Crisette Laureta Chu na magbigay ng kanyang opinyon patungkol dito. At ayon pa sa kanya, bakit deflated na ang Quick Response Disaster Fund? BBM just announced na wala ng pera for disaster fund ng Pilipinas. In 2024, we have had about 15 storms. Pero bakit ubos na ang Quick Response Disaster Fund? During Duterte's time, we had more and even intense typhoon. Di man natin narinig nagreklamo ang gobyerno na wala ng pera. Baka mahal na ang bilihin ngayong 2024. 2016, 15 cyclones, 5 making landfall, major storm for Dilawin. 2017, 22 cyclones with major typhoons affected Luzon including Typhoon Timben, major storm Binda or Duha. 2018, 21 cyclones including Typhoon Mangkot, a particular strong storm, major storm Ompong Osman. 2019, 21 cyclones where Typhoon Tisoy was notable for its impact on Luzon, major storm Tisoy Ursula. 2020, 22 cyclones with Typhoon Goni making headlines as one of the most intense major storm Rolly Ulysses. 2021, 15 cyclones including Typhoon Odette causing widespread destruction in Visayas and Mindanao, major storm Julina Kiko Odette. 2022, 19 cyclones with Typhoon Carding affecting areas of Luzon, major storm Agaton Carding. 2023, 18 cyclones by early November with Typhoon Igay affecting northern areas, major storm Igay. Unquote. Kaya't malaking katanungan ngayon ng taong bayan, papaano agad naubos hindi pa man natatapos ang taon? Kakaunti pa daw ang bagyong dumaan. Isamantalang sa Duterte administration noon, kabila-kabila ang bagyo at lindol. Pumutok pa ang bulkan at nagka-COVID pa. Pero never daw sinabi ng dating Pangulong Duterte na ubos na ang pondo ng Quick Response. Ugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito po ang Quick Response, Quick QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Dahil nga sa tila pag-amin na ito ni PBBM na ubos na ang pondo para sa Quick Response, ay binigyan naman ito ng komento ng ilan sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, naubos para sa ayuda only in the Republic of Ayuda, Philippines. Mismanaged, di kasi marunong mag-president at wala tayong president. Bawasan ang budget ng 5,500 flood control. Bawasan yung 90 billion pera ng PhilHealth at bawasan yung benta sa 25 tons of gold. Very good, Marcos admin. Duterte is the best president of this republic. And Duterte forever. Grabe,
Buti na lang nung nag-pandemic hindi siya yung leader. Mga bagyo pa lang naubos na pondo eh. Paano kung nag-pandemic? Di lalong gumapang na tayo sa lupa. Wow, grabe talaga. He is really a weak leader. Si PRRD nga, may build, may bagyo at may pandemic pa. Hindi ako nakarinig ng ganyang salita. Yung pati ikaw, manghihina ka ng loob sa sinabi ng leader. Pag party-party sa Malacanang at ayuda ni Tambaloslos para sa People's Initiative na pagsuhol hindi naubos ang pondo. Tapos ngayon, naubos na ang pera dahil sa bagyo. Nung panahon ni PRRD, nag-pandemic, pumutok ang bulkan at marami ding bagyo. Hindi naubos ang pondo ng gobyerno. May mga naitayo pang infrastructure na tulay. Polboron pa more. Unquote. Usapan po natin, eto matindi. PRRD, nako, inutusan na ang mga militar at mga pulis. Oy, eto talaga inaantay natin ha. Inutusan na ang mga militar at mga pulis. Yun, maganda to, maganda. Pangalawa po, okay? PRRD, umurong na, hindi na po siya tatakbong mayor. Tatakbo ng senador. Ay, talaga. Okay. Ha? Sige. Ha? Bago ang lahat, pag-usapan muna natin, okay? So, bibigyan natin ng komentaryo ang mga bagay-bagay. So, wag pong kalimutan. Ha? Like and share. O, eto na po. Dediretso na po tayo agad-agad. Siyempre kasi dito kay Coach Oli, ang balita, ang bida. Eto na po. Ano ang aabangan ng mga taga-Davao sa muling pagbalik ni Rody Duterte? Yon, ang tanong, anong aabangan ng mga taga-Davao kay PRRD? Pagbabalik. Wala na ako. Count me. I am retired. As mayor. Pagbabalik. Ano ang aabangan? Yun so medyo matindi yun ha. Count me out. I am retired. Nako. Tandaan natin ha. Nag-file po siya ng candidacy for mayor sa Davao. Oh. Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Nako, masakit to, masakit. Ha, parang hindi na tatakbo mayor. Pero wait, there's more. Oh, abangan natin. Ano? Ha? Sige, mamaya papaliwanag natin. Nila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running right now. Yan. Tayo muna ha. So, there is a time for everything. Panahon niya nang mag-retire. Tapos na siya. Bahala na sila Baste, Pulong at Inday. Nako. Okay? Pero ito masasabi ko lang kay PRRD. Pakiusap PRRD, isa na lang kasi kailangan ka po ng bansang Pilipinas. Okay? Mahal po natin si Tatay Digong. Kaya lang, pagka tiningnan mo ito, no? Isa na lang, tapos saka siya mag-retire. Kasi napaka-crucial po yung next 3 years. 2025, mag-e-election. So, 26, 27, 28. At alam naman natin, alam ng lahat, si BP Sara magiging presidente sa 2028. So, maayos ang ating bansa. Ito lang, kailangan natin si PRRD. Bagamat hindi national election ng kanyang tatakbuhin, ha? Mayor po ang kanyang finailan, but still, we need Tatay Digong. Lalong-lalo na ngayon, ang laki ng problema natin, nauubos na po ang pera ng taong bayan. Yung gold reserve nga, paubos na. Yung sinasabi ni Marcos na may binabanggit siya na, di ba yung flood control project? Wala na rin. Nauubos na, kinukulang na rin sila. Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas, PRRD. No? Pero syempre, at the other end, kailangan din nating respetuhin kung anong plano. Yun. Kung ano ang plano ni PRRD. Sige, tuluyan po natin. Mamaya yan. Time to be young, and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi maingit ako sa kanila. Pagkina na sila eh. Hindi pa, because you're not mayor. Hindi na. Wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang
Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. Ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hold-upper, tayo na. Patayin nyo na. Ay, wag gano, magagalit na naman sila. Hindi ibig ko sabihin. Sabi, di ba? Huwag nyo akong pilitin maging mayor at patayin na naman yung hold-upper. Hindi, kasi alam nyo, importante talaga na meron tayong Tatay Digong na ganito. Pag sinabing lilinisin ng Davao, linis ang Davao. Yun ang leader, yung iba puro salita eh. Kaya nga gustong-gusto ng taong bayan, gustong-gusto ng Pilipino ito si PRRD. Ang problema, umaayaw na. Pagod na rin eh. Diba? May magiging masaya dyan sa ano, Mayor, sa payag mo yan. Oo, na ayaw mo na. Ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. May mga matutuwa dito. Diba? Nograles, sigurado. Marcos, nakaw. Kasi talagang tinik sa pangarap nila si PRRD. Lalong-lalo na si PRRD. Siyempre si BP Sara andyan na rin. Pero alam nyo, si PRRD talaga malaking tinik sa kanila. Ang maganda nga lang, nitong si PRRD na ipasa niya ng maayos yung kanyang klaseng pamamalakad. Una, galit sa adik, galit sa mga makakaliwa, at galit sa korupsyon. Na ipasa niya sa mga anak niya. Ang ganda ng pagkaka-training niya. No? Pero tinik siya. Siya ang pinakatinik sa mga pangarap nila Martin, nila Marcos, at kung sino-sino pa dyan. No? Kaya maraming matutuwa. Hindi na siya magme-mayor. Ibig sabihin, kahit wala siya sa national, tandaan nyo tong mabuti. They tried to take over Davao. Yung nilusob nila yung KOJC, hindi lang po yan para kay Pastor Kibuloy. Napakatanga naman kung ang talagang ipinunta lang nila doon ay si Pastor Kibuloy. Tinitest po nila hanggang saan ang power ng Duterte. Kasi alam nila parang ang kaharian ng Duterte ay ang Davao. Tinest nila yan dyan. Tiningnan nila kung gagalaw ang mga Duterte. So yung pagsugot nila dyan sa Davao, it's like taking over Davao. Hanggang saan sila. So kaya napaka-importante na andyan pa rin si PRRD. Mapansin nyo, di ba? Bakit nag-mayor si PRRD tapos vice mayor si Baste? Samantalang incumbent mayor si Baste at kaya. Higit pa sa kaya ni Baste mag-mayor dyan. Very effective. Pero nag-mayor si PRRD. Tapos vice pa. Super lakas nun. Super lakas. Tapos biglang, di ba? Meron ba kayong naaamoy? Biglang, ayaw na ni PRRD? Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay parang palad. Kung nasa palad nila, indayan nila, ni Pulong, they stay there forever or just for one election and re-election. Kasi nasa palad niya. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa tsansa, di ba? Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao. At in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung magpuprasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, dito pa ako naghahunting ng barak. Likod ng cemetery na hanggang. So, binigyan kami ng Panginoon doon. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Hindi ako nakatikim ng talo. Ang tanong dyan, okay? Ang tanong, nag-file siya eh. So ano mangyayari? Nag-file siya bilang mayor, tatakbo siya bilang mayor ng Davao. Papaliwanag ni PRRD, hindi pa raw siya nakatikim ng talo.
nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng mga gandang babae. Mismo talaga si PRRD, sinilip pa. Parang Tatay Diggs, parang kilala ko yung sinilip mo. Naging presidente pa siya, tapos nakatikim pa siya ng magandang babae. Sinilip pa kanya. Hindi. Idol talaga to si PRRD. Sige, tuloy. So, what will happen now sa yung candidacy niyo? Yon ang tanong doon, ha? Anong mangyayari doon sa candidacy niya? Anong mangyayari doon sa takbo niya, pagkandidato niya? Ako? Ayoko. Ano ang mangyayari sa candidacy mo? Anong sagot ni PRRD? Ayoko na. Ang tanong, anong mangyayari? Ang sagot niya, ayoko na. Kasi ang ine-expect ine-expect ko, hindi, ang sagot ni PRRD, sasabihin ko, magbaback out na ako. Si Mayor Basti na lang ang tumakbo bilang mayor, di ba? Pero anong sagot niya? Ayoko na. Pero ito maganda. Kaabang-abang. Di ba? Lumabas tong balita na ganyan. At may mga blanco. Sabihin na lang natin. May mga question sa mga isipan ng taong bayan. Bakit niya nasasabi yan? Ito, bigyan ko po kayo ngayon. Pakita ko po sa inyo ito. Ito naman, nasabi niya ngayon lang. Talagang mapapaisip ka dito kay PRRD. Saglit ha. Lakihan natin. Ay, hindi. Ayan. Nilakihan ko lang ha, para mabasa natin maayos. Ayan. Sinabi ni PRRD, FPRRD sa pulis, nilabas po ito ng pinakamagaling na mainstream media channel na SMNI. PRRD sa pulis at militar, you do not decide for us. Huwag kayong gumalaw dyan hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. Yun, medyo mabigat yun. Huwag kayong gumalaw. Ha? Kalma. Hanggat hindi ko kayo tinatawagan. No? Alam mo, kabaligtaran yan. Ito ay pagpapakita na si PRRD ay in command. Huwag kayong gumalaw. Ibig sabihin, siya pa rin ang may command. Sa madaling salita, malaki ang impluwensya ni PRRD sa mga pulis at sa mga militar. Until now. Huwag kayong gumalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. It means, pag tinawagan kayo ni PRRD, now, eto na. Kailangan nyo nang gumalaw dahil meron ng pag-aabuso sa gobyernong ito. Napaka-importante nun. Kabaligtaran yan. Hindi niya pinapagalaw. Again, it means he is the leader. He is in command. Di ba? No. Tuloy tayo. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Tayong democracy, ang talagang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Alam mo, alam ng mga pulis yan. Alam ng mga militar yan. Diba? Alam nila yan na ang talagang gagalaw dyan ay yung mga elected officials like mayor, president, vice president, senators, specifically mayors. Kasi sila ay nasa executive department na nasa ground, na nasa syudad. May direct access doon sa kanilang binibilangang syudad or probinsya. Di ba? Okay. Bakit kailangan niyang sabihin? Ang tanong dyan, bakit kailangan sabihin ni PRRD yan? Again, ako i-connect ko ito dun sa pagsabi niya with connection dun sa sinabi niyang ayaw ko na sa politika. Yung sinabi niya na ayaw niya na, hindi na siya tatakbong mayor ng Davao. Again, ito sa tingin ko ay may connection din. Ito yung nagpapakita that he is flexing his muscle. Hindi na siya tatakbong mayor sa Davao, ayaw niya na. And yet, we know for sure, iboboto po rin siya ng mga
taga Davao. Tapos sinundan niya ng ganitong statement, huwag kayong gagalaw. Ibig sabihin, meron tayong timing na inaantay. Ang tagal na niyang sinasabi, sa may sug pa lang, sinabi niya na yun. Okay? Binanggit niya ilang beses ang militar. Nung merong siege dito sa KOJC, nandoon kami. Minute namin si PRRD kaming banateros. Ito Huwag nyo na lang ikalat, sikreto, tayo lang naman. Minute namin si PRRD. So, syempre nagsumbong kami. Grabe na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ginawang hostage yung mga taga KOJC para makuha nila si Pastor Kibuloy. Pinasok, nilapastangan ng reliyon. Nagsusumbong kami. Ngayon lang nangyari sa bansang Pilipinas yan. Bakit ganon? Sinaktan yung mga babae, mga kabataan. Illegal na yun. Meron bang ganong klaseng nag-serve ka ng warrant tapos hindi ka na umalis sa lugar? Nagsabi kami kay PRRD gano'n. Alam mo sagot ni PRRD? Antayin natin ang militar. Antayin natin ang militar. So hindi ko alam kung ang ibig niyang sabihin na yun gumalaw dapat ang militar o huwag kayong matakot kasi nasa likod natin ang militar, or huwag kayong matakot dahil hindi natutulog ang militar. May ganun Yan yung hindi natin malaman. Pero ngayon sinabi niya sa mga militar, huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Pag kinonek-connect mo yan, at yung mga na-experience namin kay PRRD, mga kwentuhan namin at mga binanggit niya, malaking factor talaga ang militar. Sa katunayan, sinabi nga sa amin ni PRRD, dapat sana may tumakbong militar sa Senado, no? At that time kasi wala pang filing, no? Tapos tinanong niya kami, sino kaya pwede nating suportahang militar para tumakbo bilang senador, no? Hindi naman ata nagkatuloy-tuluyan na yun, but yun ang tanong niya sa amin, sa Banateros. Hindi ko po makakalimutan yun kasi sa harap ko siya nakaupo. Si PRRD, tapos si Banatbay, tapos ako, nasa harap niya, tapos si Boss Dada, si Master Judea. Ganun po yung arrangement namin, tsaka si Jay. Magkakatabi kami. So, nadinig ko yun. At hindi ako magkakamali ng pagkakadinig nun. Malakas ang pananalig niya sa mga militar. No? So, nung nalaman ko ito, again, nabuhayan ako ng dugo. Sabi ko, eto na. Eto na. Oo. Bagamat medyo baliktad, huwag kayong gagalaw hanggat di ko kayo tinatawagan. Pero may call out na. May parinig na. Na-mention na ni PRRD ang pulis at militar. Tapos hindi siya tatakbong mayor. We are in for a surprise kay Tatay Digong. Ako naniniwala ako dyan. Sa na-experience namin sa kanya, sa mga pananalita niya, now involved ang militar, ay magandang pangitain yan sa ating nakakakita na ng pang-aabuso ng mga nasa posisyon ngayon. Ang militar at pulis dapat sumunod dyan sa president. Itong pulis at militar na naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Ayan. Ang pulis at militar dapat sumunod dyan sa president. Kailangan niyang sabihin? Bakit niya sinabi? He is in command. Itong pulis at militar naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Police, you are called to maintain peace and order. And military, if there is trouble. Again, peace and order mga pulis. Sana huwag kayong gamitin sa pagsugod sa kung saang reliyon. Sana huwag kayong gamitin sa pagsugod sa mga katedral o sa mga lugar na dasalan ng iba't ibang reliyon. Police, you are called to maintain peace and order. Kasi ako naniniwala yung ginawa nila sa Davao, wala pong peace at higit sa lahat, wala sa order. Sobra. Wala sa kaayusan. Saan ka nakakita sa buong Pilipinas nag-serve ng warrant, hindi na umalis? Ganon sila katindi. Ayan, binanggit kayo ni military. Papasok lang kung may trouble. Yaan, paalala galing kay PRRD.
Anong trabaho ng pulis? To maintain peace and order. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble. Who governs the mayor? The mayor is elected by the people to govern. Hindi kayo. Yan. So ito paalala, ha? Who governs? The mayor. The mayor is elected by the people to govern, hindi kayo. Ulit, paalala, pulis. Huwag kayong pasok ng pasok sa Davao. Kasi sino ba ang nag-go-govern? Sinong namamahala ng syudad? Mayor. Kasi yung mayor, binoto ng taong bayan. May kapangyarihan, may mandato galing sa bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!